ang ginawa natin, lalo na kung isa na sa inyo ang nawalan ng buhay. Hi Sir Lancelot, ako nga pala si Paul. Sa tagal na nakikinig sa inyo ay wala na rin akong ibang nagawa kung hindi ang mahumaling sa mga kwentong nire-release ninyo dito sa inyong YouTube channel. At kagaya nga ng mga sender ninyo ay gusto ko rin sanang gamitin ang platform na ito para maibahagi ang nangyari naman sa aming magpipinsan. 10 taon na ang nakakaraan. Matagal ko nang kinikimkim ang lahat ng ito sa sarili ko, Sir Lancelot. At siguro'y sign na ni Lord na maibahagi ko ito sa lahat sa pamamagitan ng channel ninyo. Year 2010, Enero. Napagpasyahan nila Tita Ermin na isama kaming magpipinsan sa Baguio. May gaganapin kasi sila doong anniversary ng isang religious organization na kinabibilangan nila. Couples for Christ ata ang tawag nila doon. At dahil libre ang lahat, ay sinama niya kami ng pinsan kong si Sanjo. Alam kasi niyang mag-e-enjoy kaming tatlo doon. Lalo at kasama rin naman ang anak niyang si Avery na siya ring namilit sa amin ni Sanjo na sumama. Sino ba naman kasing tatanggi sa Baguio, hindi ba? Napakalamig doon at malaking bagay na sa edad namin noon ang makapunta sa Baguio, lalo na kung libre. Madaling araw pa lamang ng Lunes ay sinundo na ako ni Sanjo sa bahay. Excited na excited ang loko. At kung makapagpadala ng damit ay akala mo ay hindi na kami babalik. May hila-hila pa itong maletang itim. Samantalang ako ay sports bag lang ang bitbit. Kahit kasi 1 linggo kami doon ay tipid naman ako sa pananamit. Plus, Boy Scout ata ito. At marunong mag-army fold ng damit para mas maraming mailagay na damit sa bag. Sa totoo lang ay excited din naman talaga ako. First time ko kasing pupunta sa Baguio at mas masaya dahil kasama ko pa ang mga pinsan ko. Paniguradong masusulit namin ang natitirang araw ng bakasyon nito. Bago umalis ay nagpaalam muna ako kay nanay. Minabuti rin kasi nitong wala akong nakalimutan at pinaalalang muli sa akin ang kanyang mga bilin. Lalo na raw at sa Baguio kami pupunta. Ewan ko ba, mapamahiin kasi at mapaniwala sa kababalaghan ang nanay ko. Tubong Bulacan kasi si nanay. At sa dami niyang naranasan na kababalaghan doon ay naibahagi na rin sa aming magkakapatid ang iba. Kahit nakokornehan ay tumangu-tango na lang ako kay nanay sa kanyang mga bilin. Kapag kasi inasar ko pa itong hindi nakikinig sa kanya ay hahaba pa ang usapan. Yun sana ang balak ni Sanjo nang maging siya ay paalalahanan din ni nanay. Pero agad ko na itong pinigilan para mas makaalis kami ng maaga sa bahay. Siraulo ko talaga, Sanjo. Huwag ka nang magulo. Umalis na tayo. Si Chang naman kasi, kung ano nung sinasabi. Ano bang kababalaghan na mapapala natin sa Baguio? Basta huwag ka nang sumagot para makaalis na tayo. Tatawa-tawa naman si Sanjo at nagbebeso-beso na lang kay nanay bago umalis. Nakakatuwa talaga si tita no? Aliw mapamahiin masyado. Wala naman na akong nagawa kung hindi ang sikuhin na lang din siya sa sikmura at mapabuntong hininga. Pero mas tinawanan lang niya ako. Nang makarating kami sa bahay nila Avery, ay parehas kaming biglang naging mabait ni Sanjo. Paano kasing hindi babait? Ikinakailangan namin pigilan pansamantala muna ang kakulitan namin. At baka magbago pa ang isip ni Tita Ermin. Baka hindi na kami isama. Kaya naman ang anak nilang si Avery ay todo pigil ng tawa na makita kung gaano kami nagpipigil sa mga katarantaduhang taglay namin ni Sanjo. Tita, ako na po dyan. Baka mapagod ka niyan. Sayang ang beauty. Doon ay hindi na namin nagawang magpigil ng tawa ni Avery dahil sa kaplastik ang taglay ni Sanjo. Kaya naman ikinapulan niya ito ng muka na kitang-kita sa pagtisoy ng kanyang balat. Sumingit naman doon si Tita Ermin at pinagsabihan si Sanjo na hindi niya na kailangan magbait-baitan dahil kilala na raw niya kaming magpipinsan simula pa lang nang nakadiaper pa kami. Bagay na mas lalong ikinapula ni Sanjo
Nang maging ang ilang kasabay namin sa van ay narinig ang sermon ni Tita Ermin. Hindi pa man pumuputok ang araw ay nagawa na ng lahat na maipasok sa van ang mga bagahe. Kaya nakasakay na rin ang lahat at nagsimula na ang mahabang biyahe. Naging masaya pa rin naman na naging biyahe kahit na ang karamihan ng kasama namin ay matatanda. Pare-parehas pa nga silang nakaasul na damit na may tatak na CFC. Nakakatuwa lang na nagawang mahikayat ni Tita Ermin na maisama kami kahit na hindi naman niya talaga kami anak. Siguro ay pinilit lang din siya ni Avery para mas ma-enjoy nito ang bakasyon. Naunahan ko si Sanjo sa pwesto sa tabi ng bintana kaya naman napapagitnaan namin siya ni Avery. Kaya wala itong ibang ginawa kung hindi ang maglaro ng game sa cellphone niya. Ako naman kasi ay hindi naghahawak ng kahit ano kapag nasa biyahe. Dahil hilig ko talagang tumanaw sa bintana ng sasakyan para makita ang lahat ng magagandang lugar na dadaanan. Nang pumutok na ang araw ay nag-stop over kami sa isang kainan para mag-almusal. At dahil dakilang pulubi kami at nayaya lang naman na sumama, syempre nilibre lang kami ulit ni Tita Ermin. Magbabanyo sana ako noon nang mapatigil ako sa gulat. Nang isang itim na pusa ang biglaan na lamang sumulpot sa harapan ko. Halos mapamura pa ako sa takot na ikinatawa agad ng tao sa likuran ko. Pambira ka naman tol. Pusa lang takot na takot ka na. Ano pa kung multo na sa Baguio ang nakita natin? Umalakhak pa ito kasabay ng akma niyang pagsipa sa pusang itim para makaalis. Kapalit noon ay ang pagbato ko sa kanya na malakas at nauna na lamang mag-CR. Pero kahit na ganoon ay hindi ko magawang matahimik sa pusang itim na yun. Kakaiba kasi ang pakiramdam na dinala nito sa akin. Bagay na ikinailing ko na lang din naman dahil ito na naman akot na sa sistema ko na rin ata ang mga kwento at bilin ni nanay kahit pa hindi ako makinig sa kanya. Ang sabi niya kasi ay malas at masamang pangitain ang pusang itim. Nang matapos na kaming kumain ay nagpatuloy na ulit sa biyahe ang lahat. At dahil hindi magawang kumalma ng sistema ko sa pusang itim, ay pasimple na lamang akong nag-sign of the cross at nagdasal na wala naman sana mangyaring masama sa aming biyahe. Wala naman din kasing masama kung maniniwala ako kahit noon lang. Sa awa ng Diyos ay ligtas naman kaming nakarating sa Baguio. At wala akong pinagsisiyang makasama rito dahil sa daan pa lamang ay busog na ang mga mata ko sa mga nakita kong tanawin sa daan. Sa Cannon Road kasi kami idinaan ng driver. At talaga namang masasabi kong para kaming nag-adventure doon. Bakit hindi? Sobrang nasa bingit na kami ng bangin sa mga dinaanan namin kanina. Naroong may madaanan pa kaming malakas at rumaragasang tubig galing sa bundok na akala mo'y isang falls. Lumabas pa nga saglit doon ng isang kasamahan nila tita at naligo. Pero dahil delikado at marami ring dumadaan, ay minabuti na lang nilang umalis na rin at magpatuloy na sa biyahe. Nitong makalagpas nga lang kami sa Cannon Road nang sabihin sa amin ng driver na wala na raw palang lamang lupa ang ilalim ng kalsadang dinadaanan namin kanina. Kumbaga semento na lang sa ibabaw ang sumusuporta sa amin. Ewan, siguro ay nananakot lang siya o magaling lang talaga siyang driver. Nang makapasok na kami sa teritoryo ng Baguio ay hindi na mawala ang ngiti sa labi ko. Malayo pa man ay kita ko na kung gaano kaganda ang lugar. Dahil tila mga maliliit silang laruan na nakatayo sa isa o dalawang bundok. Nagsimula na rin magpakita ang fog sa aming dinadaanan kaya naman kahit nasa loob kami ng sasakyan ay alam kong napakalamig sa labas. Sa pagkakataong ito ay ginising ko na si Sanjo na humihilik pa sa tabi ko. At tatawa na lang ako dahil nang matanaw niya ang Baguio sa malayuan ay agad na itong nagsuot ng makapal niyang jacket. At umakmang nilalamig. Para kaming mga batang nakatutok lang sa mga tanawin lalo na nang pasukin na namin ng Baguio. Napakarami naming magagandang lugar na nakikita. At akala mo talaga ay wala ka sa Pinas. Dahil lahat ng tao ay naka-jacket at ang iba ay naka-bonnet pa nga. Ang sabi nila tita ay ibaba lang daw muna namin ang mga gamit sa tutuluyan naming bahay
bago kami gumala. Ang unang araw daw kasi talaga namin ay ilalaan sa paggala sa buong Baguio. Dahil kinabukasan ay magsisimula na sila sa 3 araw nilang seminar bago ang huling araw kung saan gaganapin ang anibersaryo ng CFC. Mga bagay at planong kung pakikinggan ay normal lang. Pero hindi ko inaasahan ang lahat ng kanormalan sa bakasyong ito ay magbabago at mababalot ng kababalaghan sa isang iglap lang. Huminto ang sinasakyan naming van sa tila malawak at maberdeng compound. Noong una ay normal lang kaming 3 nila Avery at Sanjo. Naguunahan pa nga kami at naghaharutan. Ngunit tuluyan nalaglag ang mga panga namin nang makita ang isang signage sa hindi kalayuan. Teacher's camp? Napatulala lang din ako sa signage gaya ng 2 ko pang pinsan. Uy, sabi nila marami daw multo rito. Marami raw nagaganap na kababalaghan. Kaya lagi itong nafi-feature sa mga palabas sa TV. Hindi ko na ipinagtaka ang naging bulalas ng pinsan kong si Sanjo. Dahil tila ba bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko nang ma-realize ko kung nasaan kami ngayon. Malawak at napakatahimik ng compound ng teacher's camp. May mga building na tigdadalawang palapag sa hindi kalayuan at may mga kabahayan din sa gilid na pare-parehas nilang itsura. Ang lumang itsura ng mga bahay ay makikitaan mo talaga ng ebidensyang napakatagal na ng gusaling nakatayo sa harapan namin. Pero kahit na ganoon ay masaya pa rin nagsisidatingan ang 2 pang van na kasanuran namin. Isang building doon ang tinuluyan namin at nang makapasok kami sa loob ng bahay ay napansin kong simple lang din pala ito. May kumpletong kagamitan, may salas, kusina at kwarto. May kaliitan nga lang, pero kasya naman kaming 4 nila tita at ng 2 pang mag-asawang makakasama pa ron namin sa isang kwarto. Tara tol, ang creepy ng view sa likod. Napatayo agad ako sa kwarto na marinig ko si Sanjo. Nasa may kusina ito kung saan nandoon ang isa pang pintuan papunta sa likod ng bahay. Doon ay tanaw ang isa pang abandonadong gusali na parabang apartment. Basag-basag ang mga bintana nito at talaga namang may nakakatakot na dating. Kaya ikinanguwi ko yun. Samantalang si Sanjo naman ay titig na titig habang nakangisi. Itinapat niya pa sa gusali ang kamera ng cellphone niya. Ano naman yung ginagawa mo? Ano pa ba? Magbibideo. Malay mo may makuhanan akong multo. Sakto yun. Magbabiral ang video kong i-upload sa FB. Inismidan ko lang naman ito sa kalokohan niya. Aalis na sana ako para ayusin ang susuotin ko mamaya sa gagalaan namin nang mapatingin ako sa isang bintanang nakabukas sa apartment na yon. Bagay na otomatikong ikinabato ko sa kinatatayuan ko. Nang makakita ko doon ng nakadungaw na babae sa bintana, nakatitig ito sa akin. Gamit ng kanyang singkit at walang buhay na mga mata. Ngunit tuluyan na ako nang ilabot ng unti-unting gumuhit sa maputla nitong magkabilang pisngi ang tila sugat na dumudugtong sa labi niya upang makangiti na abot hanggang tenga. Para akong sinasakal ng mga tingin niyang yun. Gusto ko man makagalaw pero wala akong ibang magawa dahil hindi ako makagalaw. Hanggang sa makahugot ako ng lakas. Bigla kong inapakan ng paa ni Sancho sa tabi ko na agad niyang ikinaaray at ikinabalik ko sa sarili ko. Aray naman Paul! Ano ba yun? Pero hindi ako nakapagsalita at napaturo na lang sa bintana kung saan ko nakita ang babae. Pero wala na ito doon. Wala nang bakas kung hindi ang hinahanging puting kurtina doon. Ano ba kasi yun? Parang timang naman to. Nakailang kurap pa ako doon pero wala na talaga ang babae. Nagtanong pa sa akin si Sanjo pero wala na akong sinabi rito at pumasok na lang sa bahay. Pinilit kong aliwin ang sarili ko at wag na maalala ang mukha ng babae sa bintana. Pero kahit na anong aliw ko sa mga pinuntahan naming lugar matapos mananghalian, ay bumabalik-balik pa rin sa isip ko ang ngiti ng babae sa akin. Napuntahan na namin ang ilang tourist spot sa Baguio.
Pero hindi ko magawang tuluyang maging masaya, lalo na kapag nagpa-flashback sa isip ko ang babae. Bukod pa doon, ang ilang beses ko nang biglang paglinga-linga. Nakakailang tanong na nga sa akin si Avery at Sanjo kung okay lang ba ako. Pero wala akong sinasabi sa kanila tungkol sa nakita ko kaninang umaga. Para ba kasing may mga oras na may nakatingin sa akin. Hindi ako pwede magkamali sa pakiramdam na yun. Alam ko ang pakiramdam na para bang may nagmamasid sa'yo. Yung pakiramdam na parang binabantayan ka. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pinaalam kila Sanjo at Avery. Hanggang sa nang kumagat na ang dilim, ay nagsiuwian na ang lahat ng kasamaan nila tita sa kanilang mga tuluyan at kami rin naman ay bumalik na. Sa totoo nga niyan ay para bang babaliktad ang sikmura ko. Isipin pa lamang kanina na babalik din kami ng gabi sa bahay na yun. Hindi na ako nakausap pa ng matino nila Sanjo at Avery nang makabalik kami. Rinig ko ang mga pag-uusap nila sa nakita nila sa parking pinuntahan namin. Pero dahil hindi na rin maganda ang pakiramdam ko, ay nagtulog-tulugan na lamang ako. Sinusubukan naman akong harutin at biruin ng dalawang pinsan ko, pero nagpapalusot na lang ako sa mga ito na inaantok na talaga ako. Kahit na ang totoo ay nagdarasal talaga ako na mawala na itong masama at mabigat kong pakiramdam simula kanina pang umaga. Mas nag-iiba kasi lalo ang ambience ng teacher's camp sa gabi. Pakiramdam ko ay mas lumalala ang kakaibang bigat na nararamdaman ko sa lugar na ito. Kaya naman para maiwasan na ang pag-iisip ng kung ano-ano ay pinilit ko ng matulog na maaga matapos naming maghapunan. At sa awa ng Diyos ay nagawa ko naman makatulog matapos ko magdasal. Epektibo talaga ang pagdadasal sa mga ganitong pagkakataon eh. Kinaumagahan ay himalang tila nawala ang lahat ng bigat at sama ng pakiramdam na nangyari sa akin kagabi. Kaya naman para makabawi ay ako na ang gumising sa kumag na si Sanjo sa pinakamataas kong energy. Siraulong to, hindi ko papalampasin ng mga pangaasar niya sa akin ginawa kahapon dahil hindi ako makasabay sa kanya. Agad niya rin namang nasabayan ng trip ko kaya masayang nagsimula ang umaga namin nila tita ng araw na yon. Matapos naming kumain ay nagsimula ng ipaliwanag sa amin ni tita kung ano ang magiging setup namin ngayong araw. Dahil kinakailangan nilang umattend sa seminar ay pinapili kami nito kung gusto ba naming sumama o kaming tatlong magpipinsan na lang ang maglilibot sa Baguio. Kaya syempre bilang magkakasundo ang likaw na mga utak, sabay-sabay kaming sumang-ayon kay tita na kami na lamang ang gumalang tatlo. Mas masaya at mas mainam rin yon dahil walang matatandang pipigil sa mga trip namin kung sakali. Tamang-tama. Kahapon pa ako kating-kating na mag-solo ng gala. Ghost hunting kaya tayo. Ano? Gagi, anong ghost hunting ka dyan? Akala ko ba gagala tayo? Gagala nga. Na may kasamang ghost hunting. Bakit? Naduduwag ka ba? Doon na nagsimulang manghikayat si Sanjo sa amin. Napilit naman pinapatahimik ni Avery dahil kung maririnig nga naman ito ni Tita Ermin ay hindi niya na kami hahayaan itong magsolo ng lakad. Kaya naman nagkindata na lang ang dalawa at wala na akong ibang nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Dahil wala naman akong choice kung hindi samahan sila eh. May magagawa pa ba ako? Kesa naman maiwanan ako mag-isa sa bahay na ito. Yun ata ang hindi ko kaya. Nang magsimula na maganda sila tita at ng mga kasama niya para sa seminar, ay naglaro na muna kami nila Sanjo ng mobile games. Pero napatigil lang din kaming agad nang may kumatok sa bahay at labasin yun ni Avery. At syempre bilang lalaki, nang oras pa lang na makarinig kami ni Sanjo ng mahinhin na boses ng babae sa labas na kausap ni Avery, ay agad na kami nagunahan sa pintuan. Nauna akong makarating sa pintuan para sana magpasikat. Pero halos ikawala ko yun ng balanse na makita ko ang mukha ng babaeng kausap ni Avery. Napakahaba at napakakintab ng itim na itim nitong buhok. May napakaputi na balat na akala mo ay hindi nasisikatan ng araw. At may mga singkit na mga mata na bagamat magaganda ay parabang nakakatakot kung tumingin.
Hi miss, anong may paglilingkod namin sa'yo? Hindi ako pwede magkamali. Siya yung babae sa bintana kahapon. Siya yun. Maliban sa may buhay na nitong mga mata ngayon, ay ngiting hindi na literal na abot tenga. Bagay na mas ikinabalik ng kaluluwa ko na magsimula itong magpakilala. Siya raw ay si Leslie. Orihinal na nakatira sa Baguio at siya raw ang inupahan nila tita para maging tour guide namin ngayong araw. Inabot pa nito ang kamay niya sa akin at naramdaman kong mainit ito. Hindi siya multo, yun ang nasisigurado ko. Pero ano o sino yung babaeng kahapon sa bintana? Siya talaga yun eh. Kahit na ganoon ay hindi ko na siya nagawang kumprontahin. Minabuti ko na lang na isawalang bahala ang nangyari kahapon dahil baka imahinasyon ko lang talaga ang nakita ko sa abandonadong apartment sa tabi ng aming tinutuluyan. Sumunod na lang ako sa mga naging lakad namin kasama ang aming tour guide na si Leslie. Ang totoo ay maayos din naman pala si Leslie. Dahil halos pare-parehas kami ng edad 4 ay nasasabayan nito ang trip naming puntahan ng mga pinsan ko. Masiyahin din siya. At sa pagtagal ng aming paggala kasama siya ay hindi ito nahirapang makuha ang loob naming tatlo. Kaya naman ng hapong ding yun ay nasabi na sa kanya ni Sanjo ang plinano nitong kalokohan umaga pa lang. Leslie, balak kasi sana namin mag-ghost hunting eh. May alam ka bang lugar dito sa Baguio na malalalala ang pagpapakita ng mga multo? Para naman unforgettable talaga itong alis namin. Agad kong nabatukan si Sanjo sa mga pinagsasabi nito kay Leslie. Mamaya ay baka mawirdohan pa sa amin itong si Leslie at isumbong pa kami kay tita eh. Pagpasensya mo na itong si Sanjo, Leslie. Minsan kasi kumakawala sa mental tong utak na ito eh. Pero ikinatigil ko ring agad ng matawa ito sa sinabi ko. Sinabayan siya ni Sanjo at Avery. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako lang ang hindi napapalagay sa tawa niya. May kakaiba sa talas ng mga mata nito ngayon na akala mo'y may iba pang rason kung bakit siya natatawa. Nang matigil ito ay kinabigla ko ng walang ano-ano'y sumang-ayon siya kay Sanjo. Sabi pa nito ay napakarami raw lugar dito kung saan pwede kaming mag-ghost hunting. Pero may isa raw doong pinakanakakatakot sa lahat na talaga namang maire-rekomenda niya. Hindi ko na pinaghinalaan si Leslie sa mga ikinikilos nito at tinanggap na lamang sa sarili ko na imahinasyon ko na lang talaga ang lahat ng yun. Kaya naman nakisakay na lang din ako sa trip nila. Isa pa, ayoko rin namang masira ang bakasyon ko dahil lang naduduwag ako. Magdadapit hapon na noong simulan kaming dalhin ni Leslie sa lugar na kanyang tinutukoy. Matapos namin maglibot-libot muna sa iba't ibang destinasyon na malapit lang din sa teacher's camp. Sabi niya ay dadalhin na raw niya kami sa tunay na destinasyon namin kung saan talaga kami mag-ghost hunting. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit napakapamilyar ng lugar na tinatahak ng aming sasakyan. Akala mo'y pabalik lang kami sa teacher's camp. Napansin din naman agad yon ni Avery. Kaya naunahan niya na ako magtanong kay Leslie kung bakit parang pabalik lang ang ruta namin. Doon ay nakangiti niya lang kaming sinagot kasabay ng paghinto namin sa harap ng teacher's camp. Sinabi nito na maglalakad na lamang kami mula rito. Lalakarin na lang natin? Ibig sabihin malapit lang dito ang tinutukoy mong lugar? Sumang-ayon naman agad doon si Leslie. Natatawa pa nga ito sa amin dahil sobrang lapit lang din talaga namin sa tinutukoy niyang destinasyon. Pero nananatili siyang tikom kung saan talaga kami pupunta. Hanggang sa wala pa sigurong 5 minuto kaming naglalakad ay may natanaw akong nag-iisang puting bahay sa hindi kalayuan. Napakaluma nun pero sa malayo pa lang ay hindi ko na gusto ang napipil kong bigat na pakiramdam sa bahay. Yung pakiramdam na para na naman bang bumabaliktad ang sikmura ko na hindi ko maintindihan. At hindi ko nagugustuhan ang bagay na ito. Hanggang sa nangyari nga ang inaasahan ko. Huminto sa tapat ng puting bahay na yon si Leslie. Sa totoo lang ay simple lang ito. Gawa lang ito sa kahoy na kinulayan lamang ng puting pinturang dahil sa kalumaan ay manilaw-nilaw na. May malumot at puro halamang ugat na ang gate nito.
At kung titignan ito mula sa labas ng bahay ay talaga namang kahit hindi ka pumasok halatang abandonado na ito. Sarado ang mga bintana nito na noong sinubukan kong tanawin ang nasa loob ay wala akong matanaw. Naani mo'y may napakadilim na loob na hindi nasisinagan ng araw. Maganda sana ang disenyo ng bahay, pero may kakaibang katangian talaga ito na hindi ako mapalagay. Huminto sa gate nito si Leslie at humarap sa amin. Doon ito ipinakilala sa amin ang lugar. At sinabing ito ang isa sa sikat na haunted house sa Baguio na tinatawag ding La Pearl White House ng karamihan. Bukod daw sa makasaysayan ang pagkakatayo ng bahay na ito simula pa raw noong World War II, ay kilala rin ito sa Baguio bilang kinaiiwasang puntahan ng mga residente doon dahil sa mga nagpapakitang ibang nilalang. Sa gitna ng pagpapaliwanag ni Leslie sa amin ng kasaysayan ng bahay na ito, ay dalian din siyang pinutol ni Sanjo. May paraan ka ba para makapasok tayo sa bahay? Hoy, siraulo ka ba? Gusto mo makulong? Sa gulat ko sa suwestyon ni Sanjo ay nahampas ko na ang balikat nito. Pero mas ikinagulat ko nang biglang sumang-ayon sa kanya si Leslie. Sinabi nitong kaya raw nitong makapasok sa loob ng bahay dahil isa ang pamilya nila sa katiwala ng mga bagong may-ari ng bahay. Napakunot ang noo ko kay Leslie sa sinabi niyang yun. Hindi dahil sa sobrang nauto siya agad ng pinsan ko, kung hindi dahil sa pasaklit ng ngiting ipinakita nito sa amin. Sa segundong yon ay napakurap pa ako dahil sa muling pagkakataon ay nakita ko na naman ang nakakatakot na ngiti ng babae kahapon at hindi na nawala sa isip ko ulit ang kaduda-dudang ngiti ni Leslie na yun. Kahit nakauwi na kami ng tinutuluyan namin. Sinabi nito na tagpuin daw namin siya sa tapat ng White House sa ganap na 7:00 ng gabi. Kinuha na lang din ni Sanjo ang number ni Leslie para may komunikasyon kami mamaya. Matapos noon ay nag-isip agad ang dalawa kong pinsan ng palusot kay tita kung paano kami papayagan. Ang sinabi lang nila ay igagala kami ni Leslie sa night market. Isa rin kasi yon sa mga dinadayo ng turista rito kaya hindi na nakapalagpas si tita at pinayagan na agad kami. Mainam nga raw yun at para hindi niya na kami intindihin mamaya dahil maging sila raw ay pupunta doon. Pero kung alam ko lang sana ang mangyayari sa amin ng gabing yun, hindi ko na sana hinayaang payagan kami ni tita. Sumapit na ang 7:00 ng gabi at kahit may bumabagabag sa loob ko ay hindi na ako umangal sa mga pinsan ko at sumama na ako sa kanila. Bukod kasi sa masamang kutob na nararamdaman ko ay mas hindi ko naman kasi gugustuing hindi masigurado ang kaligtasan ni Sanjo at Avery sa lakad nila. Alam ko naman kasi na hindi rin magsisisunod ng mga ito kapag sinabi kong wag nang tumuloy. Baka nga tawanan lang nila ako. Mabilis kaming nakapunta sa White House at natanaw agad namin si Leslie sa harap noon. Hindi ko alam kung pinaglalaruan lang ba talaga ako. Pero mas lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita kong nakaputing bestida na ito na hindi nalalayo sa suot ng babaeng nakita ko sa apartment kahapon. Bago pumasok ng mansyon ay pinaalalahanan kami nito sa ilang mga bagay na walang dapat masirang gamit, walang magbubukas ng flashlight at ang higit sa lahat ay walang gagawa ng malakas na ingay kapag nasa loob na kaming lahat. Bagay na hindi naman katakataka dahil para din naman sa kaligtasan namin yun nang hindi kami mahuli sa kalokohan namin. Nang mabuksan na ni Leslie ang gate ay marahan na naming pinasok ang mansyon. Nagsimula na rin magkuha ng video si Sanjo gamit ang kanyang video camera at nagtila isang vlogger habang pinapaliwanag ang mga bagay-bagay sa mahina nitong boses. Wala na akong ibang nagawa doon kung hindi ang mapasapok sa mukha ko. Hey! What's up guys? Welcome to my YouTube channel! Nagsimulang magsalita si Sanjo na akala mo'y isa siyang vlogger habang nakatapat sa camera niya. Dahil sa hagikik na tawa ni Avery sa kanya ay nahawa na lang din ako at napatawa sa mga pinagkagagawa ng pinsan namin. Narito pala kami ngayon guys sa kilalang haunted house dito sa Baguio, ang White House. Tara na't pasukin natin at diskubrihin kung totoo ba ang mga kwentong katatakutan sa bahay na to.
Sa pintuan sa likod bahay kami ipinasok ni Leslie. May malawak pa palang espasyo sa likod nito. Pero dahil sa kadiliman na ngayon ay hindi ko na gustong i-extend pa ang tingin ko sa tila walang hanggang kadiliman sa hardin. Dahil sa likot ng mga mata at imahinasyon ko ay naunahan na ako nila Leslie at ng mga pinsan ko na makapasok sa bahay. At bilang paggalang lalo na't hindi namin kilala ang nakatira sa bahay na ito ay nagpaalam muna ako bago pumasok. Ito kasi ang tinuro sa amin ni nanay kahit noong mga bata pa lang kami. Makikipasok po. Nang makapasok na kami sa bahay ay tila ba bigla na lang ako napunta sa ibang mundo. Iniilawan ng dim light ang buong bahay na nagmumula lang din sa mga lumang garapa o lampara sa paligid. Napakaluluma ng mga gamit sa loob. May mga litrato na nakadisplay na kung titignan alam mo agad na ilang daang taon na rin ang tanda. Habang pinagmamasdan ko ang mga kagamitan sa loob ay busy lang naman si Sanjo at Avery sa kaka-vlog nila. Pero napatigil ako na makita ko kung gaano lang sila pinagmamasdan ni Leslie. Wala itong reaksyon sa kanyang muka. Wala siyang emosyong titig na titig lamang sa kanila. Ngunit ikinaiwas ko lang din naman yun ng tingin nang mapalingon siya sa akin. Nagsisimula na silang mag-ikot sa lugar. Habang nagbablog si Sanjo ay pinapaliwanag naman ni Leslie kung nasaan parte na kami ng bahay. Nakikita kong masaya ang mga pinsan ko sa pinaggagawa nila. Pero ako ay nananatiling tahimik at nakabantay lamang. Habang patagal ng patagal ay mas lalo akong hindi mapakali sa loob ng bahay na ito. Para akong napapraning na madalas ay napapalingon na lang sa ilang mga sulok ng bahay. Dahil sa pagtindi ng pakiramdam ko na para bang may nakatitig sa akin. Kung minsan naman ay tila may naririnig akong kaluskos na ako lang ata ang nakaririnig. Hanggang sa isang boses ng bata ang narinig kong tumatawa na hindi ko na natiis at naitanong ko na sa kanila. Narinig niyo ba yun? Takot na takot ko yung tanong sa kanila na ikinatigil din nila sa pag-akyat nila ng hagdan. Hindi ako pwede magkamali. May narinig akong tumatawang bata sa likuran namin kanina. Anong narinig? May multo? May multo? Excited na excited pang tumabi sa akin si Sanjo matapos tumalon sa ikatlong baitang ng hagdan ng kinatutungtungan niya at itinapat sa akin ang kamera niya. Nainis naman ako dahil doon at hinawi ko siya bigla. Tumigil ka nga! May tumatawang bata kanina pa! Hindi niyo ba naririnig? Nakita ko kung paanong nawalan ng kulay ang mukha ni Sanjo sa sinabi ko at nagpalinga-linga rin kasama ang kamera niya. Pero maya-maya pa ay humalakhak ito sa akin kasabay na malakas niyang pagkampas sa balikat ko. Ganoon din naman sa Avery na napamura pa sa akin. Si Raulo, akala mo naman matatakot mo kami. Tara na nga. Hindi na naman nila ako inintindi at nagpatuloy na sila sa pag-akyat ng hagdan. Kaya naman wala na akong ibang nagawa kung hindi ang mapapalatak at luminga muna ulit ng isa pang beses bago sila sundan. Ngunit nang makakadalawang hakbang pa lamang ako paakyat ay narinig ko na naman ang tawa ng bata. Mas malakas ito sa nauna at alam ko na nasa likod ko na lang nanggagaling ang tawang yun. Pero sa pagkakataong ito ay nakaramdam na ako ng matinding takot at kaba na lingunin pa yun. Kaya naman dali-dali na lamang akong umakyat para sundan silang tatlo. Hingal na hingal pa akong nakahabol sa kanila nang akmang papasukin na nila ang isang kwarto sa pangalawang palapag ng bahay. Tatatnan kong pinaglalaroan nila ang isang manikang nadampot ni Avery sa kama. Akin na nga yung manika, Avery. Hindi ka naman marunong eh. Inagaw ni Sanjo ang manika sa kamay ni Avery at winagayway ito sa ere na parang bata. Tuwang-tuwa si Avery na i-video yon. Samantalang ako ay nailang ng husto sa ginagawa niya. Sinubukan ko pa nga siyang pigilan pero hindi ito nagpapigil.
Sanjo, ano ba? Ibaba mo na kasi yan. Igalang mo naman tong bahay. Hindi na ako makapagtiis pa at tinulak na siya sa braso. Dahilan yun para ma-out of balance siya at mapatumba sa kama na halos katabi lang naman ng pwesto niya. Kanina ka pa, tol ah. Sana hindi ka na lang sumama dito kung takot na takot ka dyan. Susunggaban na sana ako ni Sanjo nang pigilan siya ni Avery. Kanina ka pa rin hindi nakikinig eh. Hindi natin bahay to, Sanjo. Hindi nga natin to lugar. Alam mo sanang ilugar yung mga trip mo. Hindi na ako nakatiis noon, Sir Lancelot. Galit na ako dahil naghahalo-halo na ang emosyon sa akin. Hindi kasi sana mangyayari ang lahat ng ito kung nanahimik na lang kami sa bahay at hindi na naghangad ng mga ganitong trip. Ang sabihin mo, Pero ang biglang pagtigil na yun ni Sanjo ay tila ay kinatigil din ng paghinga ko. Nawala ang galit ito sa kanyang mga mata at tila nabalot ng kaba. Hindi katulad kanina ay mas namutla ito habang nakatitig lang sa likuran ko kung nasaan ang pintuan papalabas. Hanggang sa unti-unti nitong itinuro ang pintuan na ikinalingon naming lahat. At kahit kakabog-kabog ang dibdib ko ay tila otomatikong gumalaw ang ulo ko para lingunin yun. Pero wala akong nakita kundi tanging kadiliman lang sa parteng yun. Doon ko lang napagtanto na wala ng ilaw sa bahay kung hindi ang kwarto na lang na kinalalagyan namin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi ko na maialis sa kadilimang yun ang mga mata ko. Para akong may hinihintay na makita mula doon. Hanggang sa maya-maya ay may nahagip ang mga mata ko sa gitna ng kadilimang yun. Tila ba may kung anong gumagalaw-galaw doon. Bagay na agad na ikinatuyo ng lalamunan ko. Ikinakilabot din na buong katawan ko nang may kumislap doong dalawang malamlam na pulang bagay, maliit iyon at pantay. Hanggang sa kumurap ang malamlam na pulang liwanag na yon na ikinabato ko na mismo sa kinatatayuan ko. Hindi yun simpleng liwanag lang. Mga mata yun. Bagay na mas lalong nalinaw na magsimulang gumuhit sa dilim ang isang ngiting napakahaba. At kasabay ng pagtigil ng paghinga ko ang isang segundong pagkurap ng ilaw sa labas. Doon ay nasilayan ko ang isang imaheng ni sa panaginip ay hindi ko pinangarap makita. Isang bata. Isang batang animo demonyo ang nakita ko nakakubli sa likod ng kadiliman. Pero nawala ang atensyon ko doon na makarinig ako ng malakas na kalabog sa tabi ko. At napasigaw na lamang na makita kong si Sanjo ito. Nakahandusay sa tabi ko at wala nang malay. Sanjo! Pinipilit naming gisingin si Sanjo pero wala pa rin itong malay. Sinubukan ko na siyang tampal-tampalin pero wala kaming natatanggap na response sa kanya. Maging si Avery at Leslie ay natataranta na sa tabi ko. Bagay na agad din naming ikinatigil lahat ng dumilat itong bigla at nagsimulang tumirik ang mga mata. Bigla itong nagwala na parang baliw habang nakahiga. Sanjo, ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Sa pagkakataong ito ay naiiyak na ako. Dahil sa takot, dahil sa kaba. At dahil sa katotohanan alam kong may kinalaman ang batang babae sa labas ng kwarto sa nangyayari kay Sanjo. Pero agad din ako napatigil nang sa isang iglap ay magsimula sila Avery na humalakhak na walang humpay. pambihira ka, Paul. Nakuhanan mo ba yun, Avery? Nakuhanan mo? Sumang-ayon naman agad noon si Avery na halos mamatay na rin sa kakatawa habang nagbe-video sa akin. At ako ay walang ibang naging reaksyon kung hindi ang mapatulala na lang sa nangyari. Hindi ako makapaniwala. It's a prank! Sabay-sabay nilang sigaw sa akin kasama si Leslie. Pero imbis na matuwa ay napuno lang ako lalo ng galit. Mabilis akong tumayo at padabog na lumabas ng bahay. At dahil sa galit ko ay hindi ko na inintindi pa ang lahat maging ang takot na nararamdaman ko.
Naalala ko pa ang matindi at matinis na sigaw ng bata na narinig kong umatingaw sa taas ng bahay bago ko makalabas pero hindi ko na yun inintindi pa. Ayoko na. Alam kong sila lang din na may pakana noon at hindi na nila ako maluloko. Mabilis akong nakauwi sa tinutuluyang bahay namin pagkatapos ng ginawang kalokohan sa akin nila Sanjo. Sakto naman at kakauwi lang din ni na Tita Ermin galing ng night market, kaya may kasama na ako sa bahay. Noong una ay nagtanong pa siya sa akin kung nasaan ang anak niyang si Avery at Sanjo. Pero imbis na magsumbong ay pinili ko na lang na itikom ang bibig ko at manahimik. Nagpalusot na lang ako na masama ang pakiramdam ko kaya hindi ko na sila nasamahan sa lakad nila. Dahil walang magawa ay nakisama na lang ako sa kwentuhan ni na Tita at na mag-asawa pang kasama rin namin sa bahay. Mas mainam pa nga ata na nandito na lang ako kaysa sumama pa sa mga pinsan kong walang ibang ginawa kundi ang mga kalokohan nila. Maya-maya pa ay natigilan kami sa aming kwentuhan nang humahangos na pumasok ng bahay si Sanjo at Avery. Tita! Umalis na tayo dito! Ayoko na dito, please! Sa pagkakataong ito ay napasinghal ako sa kanila. Hindi ako makapaniwalang maging ang matatanda ay gagawan nila ng kalokohan para paandarin nila ang kanilang prank. Maging si Avery ay luhang-luha na akala mo'y hinahabol sila ng kung ano. Katulad ni Sanjo ay ganito rin ang sinasabi nito sa mama niya. Ang umalis na at umuwi na ng Maynila. Dahil doon ay halos lahat ng mga katabing bahay namin ay nabulabog sa ingay nila. Habang ako ay lubos lang na nagtataka sa ikinikilos nilang dalawa. Hinihintay ko silang umamin na nagloloko lang. Pero hindi sila tumitigil. Maging si Tita Ermin ay naiiyak na sa nangyayari sa kanilang dalawa dahil hindi sila makausap na maayos. Kaya naman sumingit na ako para galit na hawakan sa balikat si Sanjo. Ano ba Sanjo? Ano bang nangyayari sa inyo? Pwede ba? Kung prank na naman ito, tigil-tigilan nyo na yan. Ang dami nyo nang napeperwisyo. Pero ang naluluhang sagot nito sa akin ay tila bumara mismo sa lalamunan ko dahilan para hindi na ako makapagsalita pa. Paul, totoo ang sinabi mo. Yung bata, nakita namin yung bata. Nauutal ang boses na yun ni Sanjo na akala mong may hinahanap na kung ano sa paligid namin. Hanggang sa mapatingin siya sa bintana ng bahay at tuluyang mapasigaw ng husto. Doon ay otomatiko akong napalingon sa bintana at maging ako ay nawalan ng balanse at mapaupo na lamang sa sofa sa nakita ko. Yung batang babae nasa bintana ito. Nakasilip at masamang-masama ang tingin sa amin. Doon ay mas nangilabot ako na maging detalyado sa mga mata ko ang itsura nito. Dahil lang inakala kong malawak lang ng ngiti nito ay hindi pala tunay. Hindi yun ngiti, kung hindi isang mahabang hiwa sa magkabilang dulo ng kanyang bibig na umaabot sa kanyang dalawang tenga. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang manginig at hindi na rin makapagsalita. Ramdam ko ang lalong pag-ingay ng mga tao sa paligid namin. Pero wala akong magawa. Ni ang pagturo kung nasaan ng bata ay hindi magawang masunod ng katawan ko. Hanggang sa isang matinis na sigaw ang nagpakurap sa akin. Si Avery yun. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang hawakan nito ang magkabilang dulo ng kanyang labi. At hilahin ito hanggang sa mapunit ang kanyang mga pisngi. Avery! Diyos ko po! Avery! Anong ginagawa mo? Pero huli na ang lahat. Maging ang mga tao sa bahay ay walang nagawa kay Avery dahil sa lakas ng puwersa ng kamay nito. Bagay na nasubukan ko rin dahil nang pipigilan ko ang kamay niya ay wala rin akong nagawa. Masyado itong malakas. Kaya naman napatakip na lamang ako ng bibig na masaksiyan ko kung paano niyang pinilas ng parang papel ang kanyang mga pisngi hanggang sa kanyang tenga.
Lumikha siya ng sugat sa sarili na kagayang-kagaya ng nasa batang babae sa White House. Isang linggo na ang nakakalipas na mangyari ang insidente sa Baguio, pero hindi ko pa rin makalimutan ang araw na pagkawala ng pinsan kong si Avery. Oo, pagkatapos ng ginawa niyang pagpilas sa kanyang pisngi ay dineklara na itong walang buhay ng ambulansyang dumating. Ang sabi ay nag-mental breakdown lang daw ito at hindi na kinaya ang lahat. Kasunod ng ginawa niya ay bigla na lang daw siyang inatake sa puso. Pero hindi ako naniniwala doon. Alam ko at kitang-kita ko kung anong kinalaman ng bata sa White House sa trahedyang nangyari. Sinubukan namin ni Sanjo na sabihin ang totoo sa mga pulis. Pero walang naniniwala sa aming dalawa. Pinagalitan pa nga kami ng mga ito at halos ikulong nang malamang pumasok kami sa matandang bahay na yun. Kaya naman na makauwi kami sa Maynila ay pilit na lang din namin kinalimutan ang lahat. Tapos na ang bakasyon noon at nagpatuloy na muli ang buhay namin ni Sanjo sa kabila na nangyari. Simula din pala noong matapos ang bakasyon namin sa Baguio ay hindi ko na ito nakausap na matino. Kung hindi iiwas ay hindi lang ako nito papansinin kada magkakasalubong kami. Ni hindi nga ito dumalaw sa lamay ni Avery, kaya takang-taka ako. Sa eskwelahan ay pinilit kong kalimutan ang lahat at magpatuloy sa buhay. Pangkaraniwang umaga yon sa aming klase. Wala pang guro kaya napakaingay ng mga estudyante. May mga kumakanta sa gilid ng classroom. May mga naglalaro ng mobile game sa tabi. May mga nag-uusap-usap na babae at meron din naman mga tahimik na nagbabasa lamang ng aralin. Well, isa ako sa mga maiingay sa klase kaya kasama ako doon sa grupo ng mga estudyanteng nagkakantahan. Yun ang naging paraan ko para itago ang inabot kong trauma sa nangyari sa amin sa Baguio. May hawak pa ako noong gitara at prenteng tumutugtog sa gilid ng bintana habang nakasandal. Pero sa isang iglap, tila bigla na lang bumagal ang lahat sa paligid ko. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero nang makaramdam ako ng kakaiba ay napatingin agad ako sa bintana sa tabi ko. Ramdam ko kasing may kung anong mabigat na bagay doon at nang lingunin ko yun ay lubos ko yung pinagsisiyan. Nakita ko ron ang batang babae. Nakasilip ito sa akin sa pinakamalapit na distansya. Lubos ko yung ikinakilabot ng biglaan at mabilis nitong itinabingi ang ulo niya. At ipinakita sa akin ang napakalawak ng ngiting ikinaladladlad naman ng mga laman sa kanyang bibig. Nakakadiri ang itsura noon. Halos gusto kong sumuka pero hindi ako makakilos. At ang huling naaalala ko na lang na ginawa ko noon ay ang mabilis kong pagtakbo papalabas ng school. Sinubukan pa akong harangin ng guard. Pero nawala ang atensyon nito sa akin na may isa pang humahangos na estudyante ang lumalabas ng gate. At doon ko nabagtantong si Sanjo ito. Katulad ko ay humahangos din siya ng takbo. Sanjo, nakita mo rin ba siya? Kasalanan nitong lahat ni Leslie. Kasalanan niya to. Plano niya tong lahat. Otomatikong napakunot ang noo ko sa lumabas na revelasyon dito. Ngunit mas hindi ko inaasahan ang mga sumunod nitong sinabi. Kasalanan niya to, Paul. Siya ang nagbigay sa akin ng ideya na pasukin ang bahay. Siya ang nagikahit sa akin mag-vlog at gumawa ng kalokohan. Siya ang may suwestyong lahat na takutin ka. Siya, hindi ako. Aligagang-aligaga si Sanjo sa mga sinasabi nito. Kaya naman buong lakas kong hinawakan na magkabilang balikat nito at tinanong ang bagay na gusto kong itanong sa kanya noon pa man. Sanjo, umamin ka nga. Anong nangyari pagkatapos ko kayong layasan sa bahay na yun? At tila nanlambot ako sa mga sumunod nitong sinabi. Sinabi niyang sunugin ko raw yung manika. Kaya sinunog nga namin ni Avery. Pero pagkatapos doon na nagpakita yung bata, hindi ko naman yung gusto. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod sa mga utos niya. Maniwala ka.
Pero hindi pa man siya natatapos ay tuluyan na nanlamig ang mga kamay ko nang isang maliit na kamay ang naramdaman kong humawak sa kanang braso ko. Napakalamig ng kamay na yon. At nang tignan ko kung sino yon, ay agad din akong napatumba na lang sa lupa. Ang batang babae na naman ito. Ano bang kailangan mo sa amin? Umalis ka na dito. Lubayan mo na kami. Paulit-ulit ko yung sigaw sa bata, pero hindi ito nawawala sa paningin ko. Nananatili lang siyang nakatingin sa akin na mas ikinakikilabot ko. Sa oras na yon ay nakakuha ko ng pagkakataong tanawin si Sanjo. Pero wala na ito sa pwesto niya kanina. Kumaripas na ito ng takbo sa highway. Hanggang sa isang malakas na preno ang nakapagpatigil ng tibok ng puso ko. Doon ay walang ano-ano akong tumayo at tumahangos na sinundan si Sanjo. Wala na akong naramdaman pang kahit na ano ng mga oras na yon kundi ang maabutan ang pinsan ko. Pero huli na ang lahat dahil bago ko pa man siya maabutan ay sunod-sunod na pagsigaw ang narinig ko sa kinaroroonan ng pinsan ko. Hanggang sa tuluyan na lamang akong matulala nang makita ko ang pinsan kong nakandusay na sa kalsada. Duguan, bali-bali ang mga buto. At halos tapyas na ang kalahati ng ulo sa pagkakakaladkad sa kanya sa kalsada ng isang truck ng buhanging nakabangga sa kanya. At doon nagtapos ang buhay ng dalawa sa mga taong pinakamalapit sa akin. Sa totoo lang hindi ko rin alam kung bakit pabuhay pa ako hanggang ngayon, Sir Lancelot. Kasama ako sa mga lapastangang pumasok sa White House ng araw na yon. Pero wala sa aking ginawa ang batang babae. Masyado magulo at misteryoso ang mga nangyari. 10 taon na ang nakakaraan ay hindi na ako nagsubok pang alamin kung totoo ba ang sinabi sa akin ni Sanjo bago siya mamatay. At kung may kinalaman nga si Leslie sa mga kaganapang ito, hindi na ako gaganti noon para sa mga pinsan kong nawalan ng buhay. Ang Diyos na ang bahala sa kanya. At ipagpapasa Diyos ko na lang yun lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Mga lihim ni Lolo. Anting-anting ni Lolo. Kumusta po, Sir Jupiter? Ako po si Natalie. 25 years old na po ako ngayon at nakatira po kami sa Batangas. Ang kwento ko po ay tungkol sa lolo ko na may anting-anting na magnet. Bata pa lang po ako ay lagi kong nakikita si Lolo Beat na may nakataling magnet sa kanyang bewang. Tinatanong ko siya noon kung para saan yun at ang sagot niya lang ay anting-anting daw niya yun para hindi siya lapitan ng mga engkanto. Hindi ko pa yun maintindihan noon kasi 6 years old pa lang ako. Akala ko ay kinikwentuhan lang ako ng lolo ko. Lagi kasi naming bonding noon habang kumakain ng inihaw na mais ay ang magkwentuhan. Madalas diyang ikwento ay tungkol sa mga diwata at engkanto. Tuwang-tuwa ako sa kanya kaya lagi akong nakikinig sa mga kwento niya. Pero nung namatay ang lolo ko, doon ko palang tinanong si Lola kung bakit namatay si Lolo Beat. Akala ko talaga ay kwento lang ni Lolo ang lahat sa akin, pero hindi pala. Totoo pala ang lahat ng yun. Si Mama mismo ang nagsabi sa akin noong ako'y nagkaisip na. "16 years old ako nang mamatay si Lolo Beat. Akala
akala ko ay nalunod lang siya sa ilog dahil doon namin natagpuan ang kanyang katawan. May ilog po sa lugar namin. Sa tabing ilog, madalas makipag-inuman ang lolo ko. Habang nagiinom kasi sila ay sinasabayan nila ng pamimingwit ng isda. Marami pa pong isda noon sa ilog namin. Malinis ang ilog at pwede talagang kainin ang mga isda. Kapag nakabingwit sila ay doon din nila niluluto sa tabing ilog para may pampulutan na sila. Ang sabi sa akin ni Lola, matagal nang may nagkakagustong engkanto sa lolo ko. Lagi raw nitong pinagpapakitaan ng lolo at inaaya na sumama na sa kanilang lugar. Gustong-gusto siyang isama ng engkanto. Kung ano-ano na raw ang binibigay ng engkantong yon kay Lolo Beat para kapalit niya. Binibigyan daw siya ng mamahaling bato, minsan ay mga kasangkapang gawa sa ginto. Sinasabihan daw si Lolo ng engkanto na ibibigay sa kanyang magulang ang mga ibinibigay nito bilang kapalit niya. Kapag daw sumama si Lolo sa kanya ay mas marami pang ibibigay ang engkantong yon sa magulang ng lolo ko. Pero hindi raw pumapayag ang lolo ko sa alok ng engkantong yon dahil noon daw ay na-in-love na ang lolo ko sa aking lola. Ipinaglaban daw niya si Lola sa engkanto. Dahil sa pangungulit daw ng engkanto sa lolo ko, nagpunta si Lolo Beat sa isang albularyo para humingi ng pangontra para hindi na makalapit sa kanya ang babaeng engkanto. Binigyan daw siya ng albularyo ng magnet. Bilin pa ng albularyo, dapat ang magnet na iyon ay hindi mahihiwalay sa kanyang katawan. Mula daw noon ay hindi na nga nagpakita ang engkanto sa kanya. Pero isang beses, napanaginipan daw ito ni Lolo. Sinabihan daw siya na pagdating ng araw ay kukunin siya nito. Hindi raw yun pinansin ng lolo ko kasi akala niya ay panaginip lang. Hanggang sa pinakasalan niya ang lola ko at nagkaroon nga sila ng mga anak. Ikinuwento raw ni Lolo Beat kay Lola ang lahat ng karanasan niya sa engkantong yon. Pero dahil nga hindi naman nakita ni Lola ang engkanto, nakinig lang siya sa mga kwento ni Lolo. Pero hindi niya yun pinaniwalaan. Isang araw may pumunta raw sa bahay ni na Lola. Sabi raw nito ay puntahan ni Lola ang lolo ko doon sa may ilog dahil nalunod daw. Dali-daling nagpunta ang lola ko sa ilog. Nang malaman yun ni Mama, sumunod din siya. Ang mama ko po, Sir Jupiter, ay ipinanganak na bukas ang third eye. Pagdating daw niya sa ilog, marami ng usisero doon. Nakipagsiksikan pa raw siya para lang malapitan sina lolo at lola. Kitang-kita raw niya na panay ang yugyug ng lola ko sa isang kahoy. Ginigising daw yun ni Lola habang sinisigaw ang pangalan ni Lolo Beat. Di raw alam ni Mama kung bakit nagkakaganoon ang lola ko, bakit daw niya iniiyakan yung kahoy na yun. Putol na katawan daw po yun ng kahoy na parang inanod lang sa ilog. Nahimasmasan daw ang mama ko sa pagkatitig ng kalabitin siya ng katabi niya na kapitbahay namin. Sinabihan daw siya na, "Nalunod ang papa mo." Inagilap daw niya ng tingin kung nasaan si Lolo. Nakita raw niya itong naglalakad sa tubig papunta doon sa bangka na medyo nasa gitna ng ilog.
May kasama raw ang lolo ko na isang babaeng nakaputing damit. Takang-taka raw siya kung bakit sumama si lolo sa babaeng yun. Nang tingnan daw ulit ni mama si lola, nakita na niyang katawan na ni lolo ang iniiyakan nito. Pero alam daw ni mama na dinadaya na lang ang kanilang paningin. Alam niyang hindi si lolo yun dahil sumama na si lolo sa babaeng nakaputi. Nagkwento pa sa akin ang mama ko noong bata pa raw siya, palagi siyang may nakikitang magandang babae na nasa bakuran ng bahay nila noon. Nasa puno raw ito at parang nagmamatsyag lang sa kanila. Hindi naman daw lumalapit, basta nakatingin lang. Hindi naman daw natatakot ang mama ko kasi hindi raw nakakatakot ang itsura ng babae. Talagang maganda raw po ito. Mahaba ang buhok at laging nakasuot ng puting damit na mahaba. Hindi na raw makita ang paa sa haba ng damit. Nakasayad na raw sa lupa ang damit ng babae. Nagtataka pa siya na minsan nagpupunta raw ang babae kahit malakas ang ulan. Maputik daw ang bakuran nila noon dahil sa laging basa ang lupa. Pero nagtataka siya kung bakit hindi nadudumihan ng putik ang kulay puting damit ng babae. Akala daw niya ay nagpupunta lang ang babae para makipaglaro sa kanila. Pero napansin na ng mama ko na parang siya lang ang nakakakita sa babaeng yun. Pero ang babae raw ay iisa lang ang palaging tinitingnan. Laging kay Lolo Beat lang nakatingin, tapos ngumingiti pa raw ito. Dahil sa madalas niyang makita ang babae, sinabi na raw ito ni Mama kay Lolo. Gulat na gulat daw ang lolo ko nang banggitin yun ni Mama sa kanya. Ang sabi na lang daw ni Lolo sa kanya, kahit ano ang sabihin ng babae, huwag niyang pakinggan. Huwag ding lalapit kapag tinawag siya. Huwag ding kakausapin. Dahil nagtataka raw ang mama ko, tinanong niya si Lolo kung bakit. Ang sagot daw ni Lolo, kumukuha daw yun ng mga bata. Dahil sa takot ng mama ko, iniwasan na ni mama na tumingin sa gawing yun ng bakuran nila, kung saan lagi niyang nakikita ang babae. Isang beses pa raw, nang inutusan daw si mama ng lola ko na sunduin na si Lolo sa inuman doon sa may ilog, nakita na naman daw ni mama ang babaeng nakaputi. Sa pwesto raw ito na hindi gaanong napapansin. Nakaupo sa malapad na bato at medyo nakatago sa may kataasan na damo. Pagdating daw ng mama ko sa may ilog bago niya tawagin si Lolo, napalingon daw siya sa babae dahil pakiramdam daw niya ay may nagmamasid mula doon. Kaya nung tiningnan niya at nakita nga ang babae, dali-dali daw niyang pinuntahan si Lolo at binulungan na umuwi na ito dahil nandoon daw ang babaeng nangunguha ng bata. Bigla raw natigilan ng lolo ko at nagpaalam na sa mga kaibigan niya na uuwi na raw siya. Sa di malamang dahilan, nagmadali raw silang dalawa na maglakad pa uwi ng bahay. Nagtataka pa raw ang mama ko noon kung bakit hindi nakikita ni Lolo ang babae. Pero naniniwala raw ito sa kanya tuwing sinasabi niyang nasa malapit ang babae. Nakikita daw ni mama ang takot sa mukha ni Lolo na hindi niya alam kung bakit siya natatakot, gayong hindi naman daw nakakatakot ang itsura ng babaeng yun.
Dahil sa kalokohan ng mama ko, minsan ay ginagawa na lang niyang kalokohan ang nakikitang babae. Kahit wala naman sa lugar ay sinasabi niyang nandoon para umuwi na agad si Lolo sa bahay. Sinabi sa akin ng mama ko noong malaki na siya, saka na ikwento ni Lolo sa kanya ang tungkol sa engkantong yun. Pero nung pumapasok na raw si mama sa eskwela, hindi na niya nakikita ang babaeng nakaputi. Hindi daw niya alam kung bakit. Kaya naisip niya na baka iniwan na talaga nito ang lolo ko. Nabaon na sa limot ang lahat hanggang sa araw na nalunod nga ang lolo ko sa ilog. Doon niya lang ulit nakita ang babae na sinundo na si Lolo. Hindi raw alam ni Mama kung paanong namatay ang lolo ko, gayong sanay itong lumangoy. Hindi naman ito lasing, sabi ng mga kasamahan niya, dahil hindi pa sila nagsisimulang mag-inom nung oras na yon. Naisip tuloy namin na baka yun na ang sinasabi ng babae na panahon kung kailan niya susunduin si Lolo. Naisip ko rin na hindi kaya yung babaeng engkanto ang naglunod kay Lolo para makuha na niya ito? Gayunpaman, ang mga nangyari ay hindi na may babalik pa. Hindi na namin naisalba si Mahika ni Lolo. Magandang araw po, Sir Jupiter, sa bumubuo ng sitio Bangungot. Ako si Kyle, taga Negros Occidental po kami. 4 po kaming magkakapatid. Ang dami na po naming karanasan na kababalaghan. Meron po kaming lahi na pagiging witch doctor sa mother side. Ang lolo ko po na si Lolo Juan ay marunong manggamot o manakit. Sa madaling salita po, kaya niyang manggamot at kaya niya ring mangkulam. Nakatira po sila noon sa isang liblib na lugar sa probinsya. Nakapunta na raw ako noon doon noong 2 at 6 years old pa lang ako, sabi ni Mama. Noong bata pa raw po ang mama ko, mga 7 years old daw po siya noon, meron po silang puno ng saging sa bakuran. Nang mamunga raw po ang punong yun at nahinog, may kumuha raw ng mga saging nila. Nakita ng nanay ko na pinuntahan ni Lolo Juan ng mga kapitbahay at tinanong kung kinuha ba nila ang bunga ng saging. Nung nakauwi na raw si Lolo sa bahay, gumawa raw po siya ng ritual. Ilang oras daw ang lumipas, may isang pamilya ang pumunta sa kanila para magpagamot dahil lumaki raw ang tiyan nila. Inamin daw ng pamilyang ito na sila ang kumuha ng saging nang walang paalam. Pinagsabihan daw po sila ng lolo ko na huwag magnakaw sa susunod. Magpaalam daw kung gusto nilang kumain ng saging. Mabait naman po ang aking lolo, kaya pinatawad niya ang pamilyang yun at pinagaling sila. Ilang taon ang lumipas, mga 11 years old na po ang mama ko, at isang araw nakita niyang duguan si Lolo Juan nang umuwi ng bahay. Hindi umiimik si Lolo nang pumasok sa bahay. Sinundan lang daw po siya ni Mama ng tingin. Nakita ni Mama na may kinuha si Lolo na maliit na librong kulay itim. Binuklat daw yun ni Lolo at binigkas ang nakasulat doon. Hindi raw naintindihan ni Mama ang sinabi ng lolo ko dahil ibang lengguwahe. Latin daw po.
Pagkatapos noon ay kinain ng lolo ko ang isang pahina ng libro. Gulat na gulat daw po ang mama ko nang makitang gumaling ang lolo ko pagkatapos na gawin yun. Nang matapos na sa ginagawa ng aking lolo sa araw ito, nagkwento. Tinamaan daw po siya ng bala ng shotgun sa bandang lieg. Nagtataka raw po sila mama noon kung sino ang gagawa ng ganon sa lolo ko. Hindi naman daw po kasi siya pala kwento. Naisip daw nila na imposibleng makainggitan ng lolo ko dahil wala naman pong dapat kainggitan sa kanya. Hindi po sila mayaman o may kaya. Nakatira lang daw po sila noon sa isang barong-barong. Ang itsura po ng lolo ko ay pandak. Pango ang ilong. Kulay kayumanggi at kulot ang buhok. Lagi raw po siyang nakayapak kahit saan magpunta. Ang sabi pa ng mama ko may lahi daw pong negritos ang lolo ko. Kaya imposible nang makainggitan siya ng mga tao. Tuwing bumibisita po si lolo sa bahay namin, lagi ko pong nakikita ang collarbone niya at hinahawakan ko rin po ito kasi tuwang-tuwa ako. Tinanong ko rin po si lolo kung bakit siya natamaan ng bala ng shotgun noon. Ang sabi po niya na pagkamalan po siyang may atraso, kaya raw po siya binaril. Nang dahil sa mga kwento ng nanay ko tungkol kay lolo nung minsang bumibisita si lolo sa bahay, itinanong ko sa kanya kung paano gumamit ng lumay o gayuma sa Tagalog. Sabi po niya sa akin, ang paglumay niya raw po ay galing sa pagbulong. Binibigkas niya raw po ang salita sa babae. Natutunan ko po pero hindi ko naman ginamit. Bukod kasi sa napagalitan ako ng mama ko, natatakot din ako sa pwedeng balik nito sa akin. Ito pong susunod kong kwento ay tungkol naman kay Lola Marie, ang asawa ni Lolo Juan. Galing po siya sa mayamang angkan namin. Half Spanish at half Chinese po si Lola. Noong sumama si Lola kay Lolo ay itinakwil daw po siya ng pamilya niya. Kaya ipinagtataka ko kung paanong ang magandang si Lolo Marie ay umibig sa katulad ni Lolo. Mabait naman po talaga si Lolo. Puno lang talaga siya ng mga kababalaghan. Palagay ko po ay may iniwan siya sa amin na dasal bago siya namatay para di kami mapahamak. Noong namatay si Lola, may kinasamang bagong babae ang lolo ko. Grade 6 po ako noon nang pumunta kami ng magulang ko para bisitahin ang mga kamag-anakan namin sa probinsya. Nakita ko po yung bagong lola ko at nagulat ako na ang bata pa po niya. Siguro mga nasa mahigit 20 anyos lang ang kanyang edad. Meron na din po akong bagong tita na 2 years old. Isa na naman sa pinagtatakhan ko kung paano napaibig ng lolo ko ang bago kong lola. Isa sa mga kwento din po ni Lolo Juan sa akin ay noong bumisita sila ni Mang Fred sa kabilang baryo dahil may kaibigan daw po sila doon. Medyo malayo po ito sa lugar nila. Piyesta raw po noon kaya maraming tao. Nung kainan na raw po ay naghain daw ng hipon ang may-ari ng bahay. Napaisip daw po si Lolo kung paanong nagkaroon ng hipon sa gitna ng gubat sa Negros. Kaya di na raw po siya kumain at binulungan din niya si Mang Fred na huwag ding kumain.
Maya-maya raw nakita raw po nila na sarap yung ibang mga kasama nila sa pagkain ng hipon. Habang sarap na sarap ay parang ayaw na daw nilang tumigil sa pagkain. Nung napansin ng mga taga roon na hindi raw kumakain ng hipon sina Lolo at Mang Fred, bigla raw nagbagong anyo ang mga ito. Naging aswang daw po ang mga taong yun. Dali-dali raw po silang tumakbo. Nung medyo malayo na sila, akala nila ay wala na po yung mga aswang. Pero hindi raw po nila alam na merong isang aswang na hindi sila tinantanan. Bigla na lang daw may mabilis na sumunggab sa kanila. Nakagat daw si Mang Fred sa likod. Dali-dali namang kinuha ni Lolo ang itim niyang libro at binasalang nakasulat doon. Hinampas-hampas daw po ni Lolo ang lupa gamit ang napulot niyang sanga ng kahoy. Natakot daw po ang aswang at tumakbo itong pabalik sa pinanggalingan. Nakauwi raw po nang ligtas silang dalawa. Ginamot pa raw ni Lolo si Mang Fred bago sila makauwi. Huling kwento ko na po ito tungkol sa lolo ko. May sakit na po siya nito. Nagulat po kaming lahat nang bigla na lang may pumasok na paniki sa bahay namin. Hindi naman po mapuno ang lugar namin kaya imposibleng may maligaw na paniki. Natakot kami noon sa paniki kaya pinaghahampas po namin ng walis tingting para umalis na. Nang mapaalis po namin ang paniki, may dumating naman na maliit na pusa. Nakapagtataka po kasi may alaga po kaming aso. At takot na takot po siya sa kuting. Walang tigil ang pagtahol niya na nahahaluan na ng pag-alulong. Kinilabutan po kami kaya inalabas na lang po namin ng bahay yung kuting. Maya-maya ay may natanggap na balita si Mama galing sa mga kapatid niyang nasa probinsya. Malubha na raw ang sakit ni Lolo. Dali-daling nagpaalam si Mama sa trabaho niya. Nung nakabalik na po si Mama, sabi niya po sa amin na matay na raw po si Lolo. Di rin po kami gaanong magkalapit ng loob ni Lolo pero sa puso ko, mahal na mahal po namin siya. Nitong nakaraang taon po may sinabi ako kay Mama. Sabi ko sa kanya noong 12 years old ako nang pumunta kami kina Lolo, natatakot po ako sa bago nitong asawa, pati na rin sa anak nila. Parang ang sama nilang tumingin. Sabi ko pa baka sa kanila iniwan ni Lolo ang pamanang itim na mahika. Sabi naman po ni Mama hindi raw. Kay Mama raw po balak na iwan ni Lolo ang karunungan niyang itim para hindi na gamitin ng iba. At ngayon ito naman ang ating paboritong shoutout portion. Shoutout kay Aki Zen, Babiong Sueco, Charlene Wariza, Christine Landingin, Audrey Marie, Shirley Carillo, Ja Barakiel, Rose Day Zalun, Rosie Di Mesa at Chu Starks. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Mia Moore at Easy Math with Coach Mike sa kwentong Pamana ni Lolo Felix. Sabi ni Mia Moore, I'm from Abu Dhabi. Silent listener din. Ito po ang panggana ko kapag mag-work at lagi ko pong inaabangan ang mga kwento po ninyo. God bless, Team Sitio Bangungot. Sabi naman ni Easy Math with Coach Mike, salamat sender sa pag-share ng paranormal story mo. Yes, sa tingin ko din,